Hello everybody, let's talk something that is current issues here in the Philippines. What's up everyone? Mabuhay! Hello everybody! Wala na tayong dapat pag-usapan dito, no? Kasi article naman. Ay, wala tayong script. So, pag-usapan lang natin yung mga bagay-bagay na we're in a current situation right now here in the Philippines. Mangingialam lang ako sa mga issues na nagaganap ngayon dito sa Pilipinas. Kaya bumubulong-bulong lang ako pero baka mabanta or sa YouTube. Kasi let's post it on YouTube. Magiging YouTuber na rin ako. So, mangialam tayo ngayon, pero hindi naman dapat talaga mangialam kasi wala naman akong pakialam. Ganon. Okay. Alam niyo bang hindi naman talaga ako supporter ni Duterte or ni Marcos dahil wala naman akong sinusuportahan. Dahil hindi naman nga ako bumubuto. I am an unconcerned citizen of the Philippines. You know that. Kasi alam niyo naman, wala naman talaga akong pakialam. Yan, bubulong-bulong lang ako kasi wala naman talaga ako pakialam at wala naman akong alam. And then, seryoso tayo. Hindi ako galit, magagalit-galitan lang at mag-aalam ako. Hala kayo dyan. Pero nakakainis lang kasi napakadaming dapat ayusin dito sa Pilipinas para umunlad ang bansa. Pero look what is happening right now. Ang arte ko, grabe. Nagtatali-talinuhan tayo. Hindi naman ako abogado. Hindi naman ako politician. Pero yan, magtali-talinuhan tayo, magkomento naman tayo, mag-naman tayo. I know that we have the freedom of speech, pero huwag nating sobrahan. Pakinggan nyo lang yung sinasabi ko. Kayo nang bahalang humusga. Huwag nyo kong humusgahan, no? Look at this Marcos administration. This is simply means that the present administration cannot solve itself the issues of our country. That's why the government needs the help of international, ano ba yun? Sige, sabihin nyo. International court. Kasi yung issue na about Duterte, yun. Based on my research, nag-research talaga ako. Wow! Pero hindi talaga. Joke lang yun. Sabi, hindi na nga tayo, we are not a member of ICC anymore as ex-President Rodrigo Duterte withdrawn already from the ICC since 2019. So the question is there a jurisdiction in the Philippines, this international court? Sagutin niyo yan. Mag-research kayo. I think they will not do such things without the cooperation of our government. Totoo? Diba? Wala na kayong husga. Look, hindi ako marunong magdramaan. You cannot bring back alive those people died during the war on drugs. Yes, every families of the victims wants justice, but what they can get from it, what benefit from the government you can get. Hindi ba natin alam na pinaglalaroan lang tayo ng ating gobyerno? Oh no! Char! Alam nyo ba, ang malaking issue dito is yung maliit na sweldo nating mga ordinary workers, but the prices ng mga bilihin is super expensive. Mataas na upa ng bahay. Okay lang yung pamasahe kasi kawawa naman yung mga drivers. Gutom, pagod, puyat, ang inaabot nila. So, wag na natin questionin yun kasi mahal din ang gasolina. Lalo kung mga nakiki-boundary lang sila.
Yun lang yung, di ba yung mataas masyado yung bilihin, yung bigas, especially bigas, dahil yan yung ating main, main source of pagkain. Yun, pagkain. 3 times a day. Pag hindi tayo nakapagkanin, alam niyo naman yung alam niyo naman yung mga Filipino na kapag kumain ay talagang dapat may kanin. Dito ako harap kasi yung yung ring light nagre-reflect sa salamin. Kaya dito na lang. Ayun na lang yung kaharap ko yung pinto. Ayun, nagko-comment lang ako pero sana huwag niyo akong husgahan. Pero look how expensive the transport of ex-President Rodrigo Duterte going to the Netherlands. It's just for the it's just for the billionaires. Grabe, no? Alam niyo yun? Alam kong mas marami kayong alam kasi mas nanonood kayo kaysa sa akin. Ako parang lang ako nanonood. Tapos, alam ko namang late na ako sa mga issues kasi bihira nga ako mag-open ng mga social medias. Ganun. Sana walang ma-offend. Hanggang doon lang naman yung aking saloobin. Kaya minsan, parang ayaw ko na rin bumoto. Pero hindi talaga ako nakaboto. How many years ago? Siguro bumuto nga ako nung si Erap pa yung magpe-presidente. At yun. Ngayon, registered naman ako. Boboto naman din ako. Kaya lang parang I am so disappointed na. So, hindi na lang. Joke. It's just a joke. Bumoto tayo ng right one. So, mamili tayo dahil mag-election na. So, that's it for today. Thank you so much for watching. Bye-bye.